Hello! Welcome to my channel. Huwag kalilimutan mag-subscribe, mag-likes at mag-share sa aking mga videos. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa bagong desisyon ng Korte Suprema. Ayon sa Korte Suprema, child abuse cases can proceed without victim testimony. Maaaring magpatuloy ang mga kaso ng pang-aabuso sa bata nang walang testimonya ng biktima. Sa kaso ni People vs. X October 25, 2023 na inilabas ng Supreme Court Information Office, binigyang diin ng Korte Suprema na ang hustisya para sa mga biktima ng pang-aabuso sa bata ay maaaring manaig o mangibabaw kahit na ang mga biktima ay hindi makapagtestigo sa korte. Ang mahalagang desisyong ito ay humihimok ng doktrina ng hindi available na bata sa ilalim ng Rule on Examination of a Child Witness upang matiyak na sumusulong ang mga kaso sa kabila ng mga hamon sa pamamaraan. Muling iginiit ng Korte Suprema na maaari pa ring litisin ang mga kaso ng pang-aabuso sa bata kahit na ang mga batang biktima ay hindi makapagtestigo sa korte, alinsunod sa doktrina ng unavailable child sa ilalim ng Rule on Examination of a Child Witness. Sa isang desisyon na isinulat ni Associate Justice Mario Lopez, pinagtibay ng ikalawang dibisyon ng korte ang paghatol ng isang akusado para sa kwalipikadong panggagahasa laban sa kanyang menor de edad na anak na babae. Noong ika-25 ng Mayo taong 2018, ipinagtapat ng biktima, noon ay 14 na taong gulang, sa kanyang tiyahin na ginahasa siya ng kanyang ama mula noong siya ay 10 taong gulang. Pagkatapos ay dinala siya ng kanyang tiyahin sa barangay hall at sa himpilan ng pulisya upang magsampa ng reklamo. Sa kanyang sinumpaang salaysay, isinalaysay ng biktima sa pulisya ang mga partikular na pang-aabuso na ginawa sa kanya ng kanyang ama, kung saan ang pinakahuling insidente ay nangyari noong nakaraang gabi. Pinunan din niya ang isang form na protocol ng pang-aabuso sa sexual, na nagsasaad ng maikling kasaysayan ng mga insidente. Siya ay sumailalim sa isang medikal na pagsusuri sa Police District Crime Laboratory. Ang medico-legal na ulat ay nagpahiwatig na siya ay nagkaroon ng malalim na gumaling na hymenal lacerations. Sa panahon ng paglilitis, hindi nagawang iharap ng prosekusyon ang biktima bilang saksi dahil pinaalis siya ng kanyang ina upang pigilan siyang tumstigo laban sa kanyang ama. Kapalit ng direktang testimonya ng biktima, inalok ng prosekusyon ang kanyang sinumpaang salaysay at ang sexual abuse protocol na nagawa niya noong una niyang iniulat ang pang-aabuso ng kanyang ama sa pulisya. Iniharap din ng prosekusyon ang medico-legal report at mga testimonya mula sa mga kaanak ng biktima. Ang Regional Trial Court, RTC, na inilalapat ang doktrina ng unavailable child sa ilalim ng Section 28 ng Rule on Examination of a Child Witness. Napatunayang nagkasala ng panggagahasa ang akusado. Inapela ng akusado ang desisyon ng RTC sa Court of Appeals, CA. Nanindigan siya na hindi dapat pinayagan ang mga pahayag ng biktima bilang ebidensya dahil hindi siya tumstigo sa korte. Ito ay bumubuo ng sabi-sabi, ibig sabihin ang kanyang mga pahayag ay nagmula sa isang taong hindi maaaring masuri. Bilang isang pangkalahatang tuntunin, ang sabi-sabi ay hindi maaaring tanggapin bilang ebidensya sa korte. Pinagtibay ng CA ang kanyang paghatol, na nag-udyok sa kanyang kasalukuyang apela. Sa pagtanggi sa kanyang apela, ipinasya ng Korte Suprema na wastong inilapat ng RTC ang doktrina ng unavailable child sa pagtatasa ng ebidensya. Layunin ng Seksyon 28 na pigilan ang mga miscarriages of justice sa pamamagitan ng pagpapahintulot sa mga kaso ng pang-aabuso sa bata na magpatuloy kahit na hindi available ang batang biktima. Kinilala ng korte na ang mga mahihinang bata ay maaaring pilitin na iwasang dumalo sa mga pagdinig upang pigilan silang tumstigo. Bukod pa rito, ang ilang mga batang biktima ay maaaring masyadong na-trauma upang magbigay ng kanilang patutuo. Upang masuri ang pagiging maaasahan ng isang hindi magagamit na patutuo ng bata, sinusuri ng korte ang ilang salik, kabilang ang karakter ng bata, ang bilang ng mga taong nakarinig ng pahayag, kung ang pahayag ay kusang loob at kung mayroong anumang motibo sa pagsisinungaling, pati na rin ang oras ng ang pahayag.
Ipinahayag ng korte na ang pag-aatas ng sumusuportang ebidensya ay nagpoprotekta sa karapatan ng akusado sa angkop na proseso. Bukod pa rito, pinananatili ng prosekusyon ang pasanin upang patunayan ang pagkakasala ng akusado ng walang makatwirang pagdududa. Sa kasong ito, ipinasya ng korte na ang doktrina ng unavailable child ay nalalapat sa dalawang dahilan. Isa, hindi makadalo ang biktima sa pagdinig dahil hindi siya mahanap ng prosekusyon. At, dalawa, ang kanyang hearsay testimony, na kinabibilangan ng kanyang sinumpaang salaysay at ang sexual abuse protocol, ay suportado ng iba pang ebidensya. Sa makatuwid, ang kanyang mga pahayag sa labas ng korte ay maaaring isaalang-alang ng korte. Nalaman din ng korte na itinatag ng prosekusyon ang pagkakasala ng akusado ng lampas sa makatwirang pagdududa batay sa lahat ng ebidensya. Ang akusado ay hinatulan ng reclusion perpetua, o pagkakulong ng hindi bababa sa 30 taon, at inutusang bayaran ang biktima ng 450,000 piso bilang danyos. Courtesy of the Supreme Court Public Information Office. Hanggang dito na lang ang video na ito. Thank you for watching.